Ang dumi mo, Teresa. Huwag kang lalapit sa mga bisita. Nakakahiya ang amoy mo. Ang boses ni Aling Kuka ay parang latigo na humahagupit sa gitna ng init ng kusina. Si Teresa, na may hawak na sandok, ay napatigil. Ang singaw ng nilulutong tinola ay dumidikit sa kanyang balat, humahalo sa malapot na pawis na nanggagaling sa kanyang noo. Amoy bawang, amoy luya, amoy pagod. Sa kabilang dako, mula sa bukana ng pinto, ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Christine de Leon ay dahan-dahang sumasakop sa hangin. Tila isang lason na pilit pinapatay ang bawat hibla ng pagsisikap ni Teresa. Ito ang gabi ng kanilang anibersaryo. Para kay Teresa, ito ang gabing puno ng pag-asa. Gamit ang huling sentimo na itinago niya sa ilalim ng kanyang kutsyon, mga baryang galing sa puyat ng pananahi ng mga butas na pantalon ng mga kapitbahay, bumili siya ng pinakasariwang manok at sili. Gusto niyang ipagdiwang ang 5 taon ng pagtitiis. Gusto niyang ipaalala kay Rico na sa kabila ng hirap, narito pa rin siya, tapat at nagmamahal. Ngunit ang bawat hiwa niya sa luya ay tila naging hiwa sa kanyang sariling puso nang marinig niya ang tawanan sa kabilang silid. Rico, is it true? Pipirmahan mo na ba talaga? Ang boses ni Christine ay malambing, puno ng panunukso. Oo, Christine, tapos na kami. Magtiis ka lang ng kaunti. Aayusin ko ang lahat para sa atin. Ang sagot ni Rico. Walang alinlangan. Walang bahid ng pagsisisi. Ang kutsarang hawak ni Teresa ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog. Ngunit para kay Teresa, ang pagtama ng kahoy sa semento ay tila pagguho ng kanyang buong mundo. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay masayang naghahanda ng pagkain para sa asawa. Ngayon ay nanginginig sa matinding ginaw sa kabila ng nagbabagang kalan sa kanyang harapan. Isang matinding lamig ang gumapang mula sa kanyang mga talampakan paakyat sa kanyang likuran. Ang tiyan niya ay tila pinipit-pit, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang mas malansa pa sa isdang hinugasan niya ang katotohanang kinakaharap niya ngayon. Dahan-dahan niyang binuhat ang mangkok ng mainit na sabaw. Ang init nito ay tumatagos sa kanyang palad, ngunit wala siyang maramdaman. Ang kanyang pandama ay tila namamanhid na. Humakbang siya palabas ng kusina. Suot ang kanyang duming-dumi na duster, ang kanyang buhok na magulo, at ang kanyang mukha na puno ng uling. Pagpasok niya sa silid, tumigil ang lahat ng ingay. Ang marangyang chandelier sa kisame ay tila lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging probinsyana, isang ligaw na damo sa gitna ng hardin ng mga rosas. Oh, nandyan na pala ang cook namin. Pangungutya ni Isabel ang kanyang hipag. Teresa, dahan-dahan naman. Baka matalsikan ang dress ni Christine, hindi mo kayang bayaran yan kahit ibenta mo pa ang buong buhay mo. Tumingin si Teresa kay Rico. Inaasahan niyang makakakita siya ng kahit katiting na awa. Ngunit ang nakita niya ay pagkabagot. Inirapan siya ng asawa bago muling bumaling kay Christine. Iwan mo na yan dyan, Teresa. At pagkatapos, pumasok ka na sa kwarto. May kailangan kaming pag-usapan na hindi mo mauunawaan. Ang malamig na utos ni Rico. Sa sandaling iyon, tila may bumasag na kristal sa loob ng dibdib ni Teresa. Ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo, ang pagpapadala ng lahat ng sahod niya kay Aling Kuka, ang pagpili na huwag bumili ng bagong tsinelas para lang may pambili ng bitamina ang asawa, ang pagtanggap sa bawat mura at lait. Lahat ng yon ay nagmistulang isang malaking biro. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang anino na kailangang itago kapag dumating ang liwanag? Ang mangkok ng tinola sa kanyang kamay ay dahan-dahang tumagilid. Ang mainit na sabaw ay dahan-dahang tumulo sa mamahaling carpet ng pamilya Salazar. Ang bawat patak ay tila isang luha na tumatangging lumabas sa kaniyang mga mata. Ang dilaw na taba ng manok ay kumalat, tila isang mantsa na kailanman ay hindi na mabubura.
katulad ng mantsa ng kataksilan sa kanyang kasal. "What are you doing?" sigaw ni Aling Kuka. Tumayo ang matanda at mabilis na lumapit kay Teresa. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Napakawalang kwenta mo talaga. Hindi ka lang mabaho, tanga ka pa." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teresa. Ang kanyang ulo ay tumagilid, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Hindi masakit ang sampal. Ang masakit ay ang katotohanang ang taong kaniyang pinagsilbi ng buong puso ay ang tao ring kikitil sa kanyang huling pag-asa. "Lumayas ka rito," muling sigaw ni Aling Kuka. "Rico, ibigay mo na sa kanya ang papel. Ngayon din." Inilabas ni Rico ang isang puting sobre mula sa kaniyang bulsa. Hindi niya ito iniabot ng maayos. Inihagis niya ito sa paanan ni Teresa sa gitna ng natapong sabaw at basag na piraso ng papaya. "Pipirmahan mo yan o aalis ka rito nang wala kahit isang kusing." Ang boses ni Rico ay walang emosyon. "You don't belong here anymore, Teresa. Look at yourself. You're just a worker from summer. Christine is my future, my family's future." Ang hiya ay lumunod kay Teresa. Naramdaman niya ang titig ng bawat tao sa silid, mga matang puno ng panghuhusga at katuwaan sa kaniyang pagbagsak. Ang kaniyang dangal ay tila tinatapakan ng bawat sapatos na naroon. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang papel ay nabasa ng sabaw, naging madulas at mabaho. Isang trotreyo totdo. Ang dokumentong magtatapos sa kaniyang buhay bilang asawa ay amoy ng pagkain na niluto niya ng may pagmamahal. Tumalikod siya nang hindi nagsasalita. Wala ng luha. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila paglayo sa isang bangungot na inakala niyang paraiso. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, isang matigas na bagay ang humarang sa kaniyang daraanan. Si Mang Miguel, ang biyenang lalaki na laging tahimik sa isang sulok, ang taong tila laging nakatitig sa kawalan. Hawak niya ang isang lumang baon ng bigas, sira-sira at puno ng alikabok. "Kamlay, kapag nagutom ka, buksan mo ito." Ang bulong ng matanda. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang lihim na lungkot at determinasyon. Tiningnan ni Teresa ang bao. Mukha itong basura, katulad ng tingin sa kanya ng pamilya Salazar. Isang basurang itatapon sa gitna ng kalsada sa ilalim ng nagbabagang araw ng Cavite. Ngunit nang mahawakan niya ang bao, naramdaman niya ang isang bigat na hindi galing sa bigas o pagkain. Isang bigat na magpapabago sa bawat luhang pinatulo niya sa loob ng 5 taon. Ang bawat hakbang ni Teresa palabas ng gate ng mansyon ng mga Salazar ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ngunit hindi ang semento ang nagpapasunog sa kanyang mga talampakan, kundi ang matinding sikat ng araw sa Cavite na tila nakikisama sa lupit ng kanyang biyenan. Sa kanyang kaliwang braso, mahigpit niyang yakap ang isang taong gulang na si Joshua na ngayon ay nagsisimula ng umiyak dahil sa init at gutom. Sa kanyang kanang kamay, bitbit niya ang lumang baon na ibinigay ni Mang Miguel, isang basahang sisidlan na amoy lupa at lumang bodega. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na ang mga kapitbahay ay nakasilip sa likod ng kanilang mga kurtina. Nararamdaman niya ang kanilang mga mata, ang bulong-bulungan ng mga marites na bukas ay magiging usap-usapan na ang pagpapalayas sa kanya. Ang hiya ay parang isang madikit na putik na bumabalot sa kanyang pagkatao. Isang probinsyanang galing sa Samar, pumasok sa marangyang pamilya, at ngayon ay itinatapon na parang basurang wala ng pakinabang. "Mommy, gutom." Ang mahinang ungol ni Joshua ay tila isang patalim na humiwa sa puso ni Teresa. Tiningnan niya ang kanyang paligid. Wala siyang pera. Ang kanyang pitaka ay kinuha ni Aling Kuka bago siya itinulak palabas, kasama ang kanyang huling sweldo sa pabrika, dahil bayad daw yon sa lahat ng pagkaing kinain niya sa loob ng 5 taon.
Ang bawat sentimo ng kaniyang pawis ay naging bahagi na ng marangyang buhay na tinatamasa ngayon ni Christine de Leon sa loob ng bahay na yon. Habang naglalakad siya sa ilalim ng nakatutunaw na init, naalala niya ang mga salita ni Aling Kuka kanina habang nilalait ang kaniyang pagkatao. "You're just a maid with a marriage license, Teresa. Don't act like you're one of us. Look at your hands. They're rough. They smell like bleach. Do you honestly think Rico would choose you over a woman who can buy this entire street?" Nangginig ang mga labi ni Teresa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkapuot na dahan-dahang namumuo sa kaniyang dibdib. Ang pag-ibig na dati ay nagpapanatili sa kanya sa tabi ni Rico ay unti-unting natutuyo, katulad ng lupang kaniyang tinatapakan. Huminto siya sa ilalim ng isang malaking puno ng trom sa gilid ng kalsada. Ang anino nito ay nagbigay ng kaunting ginhawa mula sa nakapapasong sinag ng araw. Ibinaba niya si Joshua sa kanyang kandungan at dahan-dahang binuksan ang lumang baon ni Mang Miguel. Inaasahan niyang makakakita siya ng ilang piraso ng kamote o marahil ay ilang barya na itinago ng matanda mula sa kaniyang malupit na asawa. Ngunit nang lundo ang kaniyang kamay sa loob, hindi pagkain ang kaniyang nahawakan. Ang kaniyang mga daliri ay dumapo sa isang malamig at matigas na metal, isang susi na gawa sa tanso, luma na, ngunit kumikinang pa rin. Sa ilalim ng susi ay may isang plastik na nakabalot ng mahigpit. Binuksan niya ito nang may nanginginig na kamay. Isang dokumento, isang titulo ng lupa na may tatak ng mambabatas at isang sulat na isinulat sa isang piraso ng punit na papel. "Teresa, anak, hindi sapat ang tinola para mabusog ang kaluluwa ng taong pilit kang ginugutom. Ang lupang ito ay nakapangalan sa iyo. Matagal na. Itinago ko ito dahil alam kong darating ang araw na gagawin nila ito sa iyo. Huwag kang iiyak. Ang lupang ito ay nasa gitna ng proyektong kailangan ng mga De Leon. Huwag mong ibebenta sa kanila. Gamitin mo ito para itayo ang sarili mo." Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila tumigil sa pag-ihip. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng mansyon ng mga Salazar, na tanaw pa rin mula sa kinalalagyan niya. Ang Trotro Totdo ay sumampal sa kanyang mukha. Ang pamilyang nagtapon sa kanya dahil sa kahirapan ay ang pamilyang nakasalalay ang hinaharap sa lupang hawak-hawak niya ngayon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Ang kaniyang mga mata na kanina lang ay puno ng luha, ngayon ay nag-aapoy sa isang bagong layunin. Hindi na siya ang babaeng mananahimik sa isang sulok habang nilalait ang kanyang dangal. "Joshua, anak, hindi na tayo magugutom." Ang bulong niya sa kanyang anak habang mahigpit na hinahawakan ang susi. Naramdaman niya ang bigat ng pananagutan, ngunit kasabay nito ay ang tamis ng unang hakbang ng paghihiganti. Hindi pisikal na dahas, kundi ang pagpapakita sa kanila na ang dumi sa sahig na kanilang itinapon ay ang siyang pundasyon ng palasyong pilit nilang itinatayo. Ngunit ang kaniyang panandaliang pag-asa ay muling nabalot ng pangamba nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa kaniyang likuran. Ang alikabok na nilikha ng gulong ay humalo sa hangin. Paglingon niya, nakita niya ang pulang kotse ni Rico. Bumababa ang asawa niya, hindi para sunduin siya, kundi para bawiin ang huling bagay na mayroon siya. "Ibigay mo sa akin ang bao, Teresa," ang utos ni Rico. Ang kaniyang boses ay puno ng puot at pagmamadali. "Alam ni Mama na may ibinigay sa iyo si Papa. You have no right to that. Magnanakaw ka talaga, pati ang matanda niloloko mo." Hinawakan ni Teresa nang mas mahigpit ang dokumento sa loob ng bao. Ang kaniyang tiyan ay muling kumulo, ngunit hindi na ito dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding gigil na gusto niyang isigaw sa mukha ng lalaking kaniyang minahal. Ang alingasaw ng mainit na aspalto ay humahalo sa amoy ng tuyong damo sa paligid. Ngunit mas masahol pa rito
ang amoy ng mamahaling cool water cologne ni Rico na dahan-dahang lumalapit kay Teresa. Ang kanyang makintab na sapatos na gawa sa balat ng hayop ay walang pakialam na tumatapak sa maalikabok na lupa. Bawat hakbang ay tila isang pagyurak sa huling piraso ng dangal na pinoprotektahan ni Teresa sa ilalim ng puno ng trom. Teresa, akin na yan. Don't make this harder than it already is. Ang boses ni Rico ay puno ng inis. Tila ba ang pakikipag-usap sa kanyang asawa sa gitna ng kalsada ay isang malaking sakripisyo para sa kanya. Alam ni Mama na kinuha mo ang mahalagang gamit ni Papa. Magnanakaw ka na ba ngayon? Is that how they raise people in summer? Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso laban sa kanyang mga tadyang. Ang salitang magnanakaw ay tila isang malakas na dagok na nagpabingi sa kanya. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang lalaking dati ay kanyang sinasamba. Ang lalaking kanyang pinagsilbihan ng higit pa sa kanyang sarili. Sa loob ng 5 taon, siya ang naglaba ng mga medyas nito. Siya ang gumising ng maaga para ihanda ang kape nito. At siya ang nagtiis sa bawat panlalait ng pamilya nito para lang mapanatili ang kapayapaan. Magnanakaw? Ang boses ni Teresa ay mahina sa simula. Ngunit unti-unting nagkaroon ng talim na parang bagong hasang kutsilyo. Lahat ng sahod ko sa pabrika, kinuha ni Aling Kuka. Lahat ng pagod ko, inubos nyo. At ngayon, dahil lang sa isang lumang baon na ibinigay ng tatay mo, ako pa ang magnanakaw. You don't understand, Teresa. That's Salazar property. My dad is old. Hindi na niya alam ang ginagawa niya. Galit na sigaw ni Rico, habang pilit na inaabot ang bao. Give it to me. Bago ko patawagin ang mga pulis. You want to spend the night in jail with Joshua? Is that what you want for our son? Ang pagbanggit sa pulis at sa kanyang anak ay nagpadaloy ng isang kakaibang init sa mga ugat ni Teresa. Hindi ito ang init ng takot. Ito ang init ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kaniyang pagkatao. Ang hiya na laging nagpapayukos sa kanya ay dahan-dahang natutunaw, napapalitan ng isang matinding gigil na nagpapatigas sa kaniyang paninindigan. Niyakap niya ng mas mahigpit si Joshua, na ngayon ay himbing na sa pagkakatulog sa kabila ng ingay. Ang kaniyang maliit na kamay ay nakakapit sa kupas na duster ng kaniyang ina. Hindi ko ito ibibigay sa iyo, Rico. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil ito lang ang tanging bagay na ibinigay sa akin ng may respeto sa bahay na yon. Matapang na sagot ni Teresa. Kung gusto mong tawagin ang pulis, gawin mo. Sabihin mo sa kanila na pinalayas mo ang asawa mo at ang anak mo sa gitna ng initan nang walang kahit isang sentimo. Sabihin mo sa kanila kung paano mo ako ginawang katulong sa loob ng 5 taon. Nagulat si Rico. Hindi niya inaasahan na sasagot ang babaeng dati ay tanging opo at pasensya na lang ang alam sabihin. Ang kaniyang mukha ay namula sa galit at hiya, lalo na nang mapansin niyang may ilang dumadaan na tricycle ang bumabagal para manood. You're making a scene, Teresa. Nakakahiya ka. Bulong ni Rico, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Fine, keep that garbage, pero huwag kang iiyak-yak sa akin kapag wala ka nang makain. Mabulok ka rito sa kalsada. Mabilis na tumalikod si Rico at bumalik sa kanyang pulang kotse. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang huling tuldok sa kanyang nakaraan. Habang humaharurot ang sasakyan palayo, iniwan nito ang isang makapal na usok at alikabok na nagpadura kay Teresa. Nang mawala na ang sasakyan sa paningin, dahan-dahang naupo muli si Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Binuksan niya muli ang bao at kinuha ang dokumento, ang titulo ng lupa. Binasa niyang muli ang lokasyon, East District, Lot 402. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang gabi, habang naghahain siya ng hapunan, narinig niya si Aling Kuka at ang pamilya De Leon na nag-uusap tungkol sa isang missing piece
sa kanilang malaking proyekto. Isang maliit na lupain na humaharang sa daan patungo sa itatayong mall. Isang lupain na ayaw ibenta ng may-ari, kaya't hindi masimula ng konstruksyon. Napahawak si Teresa sa kaniyang dibdib. Ang lupang hawak niya ay hindi lang basta lupa. Ito ang mitya na magpapasabog sa mga pangarap ni Rico at Christine. Ito ang kaniyang alas. Ngunit bago pa man niya mahanap ang tamang direksyon kung saan pupunta, isang matandang babae na may bitbit na basket ng mga kakanin ang lumapit sa kanya. Si Aling Hing, ang kaniyang kapitbahay na laging nagbibigay sa kanya ng tirang tela para sa kaniyang pananahi. Teresa, Diyos ko anak, anong ginagawa mo rito? Balita sa buong kanto na pinalayas ka na ng matandang kuka na yan. Ang boses ni Aling Hing ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mukha ay kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na malasakit. Wala na po akong matuluyan, Aling Hing. Ang unang beses na umamin si Teresa sa kaniyang kahinaan at kasabay nito ang pagpatak ng kaniyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Halika muna sa bahay. Maliit lang ang dampa ko, pero mas mainam na doon kaysa dito sa ilalim ng puno. Huwag kang mag-alala, anak. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang pag-aalo ng matanda. Habang naglalakad sila patungo sa barong-barong ni Aling Hing, naramdaman ni Teresa ang bigat ng dokumento sa kanyang bulsa. Hindi muna niya ito ipapakita kahit kanino. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging mapagmatyag. Ngunit sa gitna ng kaniyang paglalakad, napansin niya ang isang itim na van na dahan-dahang sumusunod sa kanila mula sa malayo. Hindi ito ang kotse ni Rico. At hindi rin ito mukhang sasakyan ng mga De Leon. Isang lalaking nakasuot ng barong ang bumaba mula sa van at humarang sa kanilang daan. Hawak niya ang isang litrato ni Teresa. Kayo po ba si Teresa Reyes? May mensahe po ang pamilya De Leon para sa inyo. At naniniwala silang hawak niyo ang isang bagay na pag-aari nila. Ang init na nagmumula sa itim na van ay tila isang malaking pader na humarang sa pagitan ni Teresa at ng kanyang kaligtasan. Ang boses ng lalaking nakasuot ng barong ay hindi kasing tulis ng boses ni Aling Kuka, ngunit mas nakapangingilabot ang lamig nito. Amoy kape at aircon ang kanyang presensya, isang amoy na hindi nababagay sa maalikabok at maduming kalsada ng Cavite. Kayo po ba si Teresa Reyes? Ang pag-ulit ng lalaki, ang kanyang ngamnang ngiti, ay hindi umaabot sa kaniyang mga mata. Ako po si Attorney Santos, kinatawan ng De Leon Group of Companies. We've been looking for you. Nabalitaan namin ang nangyari sa mansyon ng mga Salazar. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kaniyang lalamunan. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang balat kayo ng malasakit. Ngunit sa ilalim nito ay ang talim ng isang taong sanay na kumuha ng gusto nila sa pamamagitan ng pera o pananakot. Mahigpit niyang niyakap si Joshua na ngayon ay nagsisimulang maglikot dahil sa ingay ng makina ng sasakyan. Ano po ang kailangan niyo sa akin? Ang tanong ni Teresa. Pilit na pinatatatag ang kaniyang boses. Gusto lang po namin kayong tulungan, Ma'am Teresa. We know that you have something that, let's say, doesn't really belong to you. Isang dokumento na mahalaga para sa aming proyekto. If you surrender it to us now, we can give you enough money to start a new life. Saan mo ba gustong tumira? Makati? Alabang? We can provide. Ang alok ni Attorney Santos habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng van, ipinapakita ang marangyang loob nito na tila isang bitag na gawa sa balat at ginto. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding hiya na humalo sa kaniyang galit. Ang tingin ba ng mga taong ito sa kanya ay isang bagay na madaling mabili? Na dahil siya ay mahirap, itinatapon at amoy bawang, ay agad siyang tatalima sa kislap ng kanilang salapi. Bago pa man makasagot si Teresa, humarang si Aling Hing sa pagitan nila. Ang matanda na may bitbit na basket ng kakanin ay tumindig ng tuwid. Ang kaniyang mga mata
ay tila naglalabas ng apoy ng katarungan. Hoy, attorney, hindi niyo ba nakikitang pagod ang bata? At anong hindi sa kanya? Kung ano man ang hawak ni Teresa, iyon ay ibinigay ng may basbas. Huwag niyo siyang takutin sa gitna ng kalsada. Ang sigaw ni Aling Hing, ang kaniyang boses, ay umalingaw-ngaw sa buong kanto, dahilan upang lalong lumingon ang mga kapitbahay, bahagyang nawala ang nangiti ni Attorney Santos. Ma'am, we are just trying to be professional. Teresa, pag-isipan mo ito. Ang mga Salazar ay naghihirap na. They can't protect you. Christine De Leon, on the other hand, can make your life a living hell if you refuse to cooperate. Ang pagbanggit sa pangalan ni Christine ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Ang babaeng papalit sa kanya sa tabi ni Rico ay hindi lang pala nagnakaw ng kanyang asawa, kundi nais din siyang hubaran ng huling pag-asa na iniwan ni Mang Miguel. Sabihin niyo kay Christine De Leon, ang sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na hindi niya akalaing mayroon siya. Ang isang dumi sa sahig na itinapon nila, ngayon ay may hawak ng susi sa kanilang itinatayong palasyo. Kung gusto niyo ang dokumentong ito, hindi niyo ito makukuha sa pamamagitan ng pananakot, at lalong hindi sa pamamagitan ng barya-baryang alok niyo. Mabilis na hinila ni Teresa ang kamay ni Aling Hing at naglakad palayo, patungo sa mas masisikip na eskinita kung saan hindi na makapasok ang malaking itim na van. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang likuran, ang init ng araw ay tila lalong sumisidhi. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagong lakas na sumibol. Pagdating nila sa barong-barong ni Aling Hing, sinalubong sila ng amoy ng bagong lutong suman at usok ng kahoy. Ang dampa ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ngunit sa mata ni Teresa, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Inihiga niya si Joshua sa isang lumang banig. Dahan-dahan niyang inilabas ang dokumento mula sa baw. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa pangalan ni Mang Miguel. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang plano ng kaniyang biyenan. Ang lupang ito, ang East District Lot 402, ay ang mismong sentro ng mall na gustong itayo ng mga De Leon. Kung wala ang pirasong ito, ang buong proyekto ay babagsak. At ang mga Salazar na nag-invest ng lahat ng kanilang pera at isinangla ang kanilang mansyon para sa proyektong ito ay ganap na mabubulag sa utang. Teresa, anak, kailangan mong mag-ingat, ang bulong ni Aling Hing habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Ang mga taong mayaman, kapag hindi nakuha ang gusto sa santong dasalan, dinadaan nila sa santong paspasan. Alam ko po, Aling Hing, pero hindi na ako ang dating Teresa na iiyak lang sa isang sulok. Sagot ni Teresa, habang tinititigan ang susi sa kaniyang palad. Gagamitin ko ang lupang ito, hindi lang para sa akin, kundi para masiguro na walang ibang babaeng matatrato ng ganito sa kamay ng mga Salazar. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay nakasilip sa mga butas ng yero, narinig ni Teresa ang tunog ng mga yabag sa labas ng dampa. Hindi ito ang mabigat na hakbang ni Rico o ang tunog ng sapatos ng isang abogado. Ang mga hakbang ay magaan. Tila nagmamasid, tila naghihintay ng tamang pagkakataon. Biglang bumukas ang pinto ng dampa. Hindi ito sinira, kundi dahan-dahang itinulak. Sa dilim ng gabi, ang silweta ng isang babae ang lumitaw sa bukana ng pinto. Amoy Chanel ang kaniyang presensya. Hello, Teresa. Akala mo ba matatago mo ang sarili mo sa basurang ito? Ang boses ni Christine De Leon ay puno ng pait. Ibigay mo sa akin ang papel o sisiguraduhin kong bukas na bukas din kukunin ng gobyerno ang anak mo dahil sa pabayang magulang. Ang halimuyak ng Chanel numero 5 ay tila isang banyagang lason na humalo sa amoy ng usok ng kahoy at malapot na pawis sa loob ng dampa ni Aling Hing. Nakatayo si Christine De Leon sa bukana ng pinto, ang kanyang sutlang bestido
ay umiilaw sa ilalim ng malamlam na bumbilya, habang ang kanyang mga sapatos na gawa sa balat ng tupa ay walang pakialam na tumatapak sa lupang sahig na pinaghirapang linisin ni Teresa. Ang dahan-dahang pag-ungol ng luma at kinakalawang na bisagra ng pinto ay tila isang babala na hindi pinansin ni Teresa. Nanatili siyang nakaupo sa tabi ng natutulog na si Joshua. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang ikinubli ang dokumento sa ilalim ng banig. You don't belong in places like this, Teresa. At lalong hindi rito dapat lumalaki ang anak ni Rico. Ang sabi ni Christine habang inilalabas ang isang mamahaling panyo upang takpan ang kanyang ilong. Tingnan mo ang paligid mo. Rats, mosquitoes, and the smell of poverty. Do you think a judge will let you keep that child if they see this? Naramdaman ni Teresa ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa panlalait ni Christine sa kanyang tinitirhan, kundi dahil sa katotohanang gagamitin ng babaeng ito ang kanyang anak bilang bala sa kanilang giyera. Ang tiyan ni Teresa ay kumulo sa matinding gigil. Ang hiya na dati ay nagpapayuko sa kanya ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Nandito ka ba para sa kapakanan ng anak ko o para sa lupang kinatitirikan ng pangarap niyo ni Rico? Ang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Bahagyang natigilan si Christine. Inasahan niyang makakakita siya ng isang babaeng nagmamakaawa, isang probinsyanang iiyak at luluhod para hindi makuha ang kanyang anak. Ngunit ang nakita niya ay isang Teresa na may mga matang tila malalim na dagat, tahimik ngunit mapanganib. Let's be real, Teresa. That land, Lot 402, is useless to you. You don't have the money to develop it. You don't even have the money to buy a decent meal for Joshua. Muling hirit ni Christine habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay nagpapayanig sa marupok na sahig. But to the De Leon Group, it's everything. Give it to me, and I will make sure the custody case disappears. I'll even give you enough money to go back to Samar and live like a queen there. Isn't that what you want? To escape this dirt? Tumayo si Teresa. Ang kaniyang tangkad, kahit nakayapak lamang, ay tila pumantay sa taas ni Christine. Tumingin siya sa mga kamay ni Christine. Mga kamay na hindi pa kailanman nakahawak ng sabon na panlaba o nakaramdam ng talsik ng mainit na mantika. Ang dumi na tinutukoy mo, Christine, ay ang dumi na pinagtrabahuhan ko para mabuhay ang pamilya Salazar sa loob ng 5 taon. Ang simula ni Teresa, ang bawat salita ay dahan-dahang binibitawan. Ang lupang ito ay hindi ko nakuha sa pamamagitan ng pang-aagaw ng asawa ng may asawa. Ibinigay ito sa akin dahil sa tiwala. At ang tiwala ay hindi nabibili ng Chanel o ng mga banta mo. Lumapit si Teresa ng mas malapit, sapat na para maamoy ni Christine ang amoy ng bawang at pawis na kanyang kinasusuklaman. Kung itutuloy mo ang pagkuha sa anak ko, sisiguraduhin kong ang East District Project nyo ay mananatiling isang drawing sa papel. I will block every entrance, every pipe, and every wire that needs to pass through my land. Babagsak ang mga Salazar at susunod ang kumpanya ng tatay mo. Namutla si Christine. Ang kanyang labi ay nanginig sa galit. You wouldn't dare. You're just a nobody. Subukan mo ako, ang hamon ni Teresa. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang mabilis na pagkalat ng liwanag ang pumasok mula sa mga butas ng yero. Ang tunog ng paparating na maraming sasakyan ay pumuno sa tahimik na eskinita. Hindi ito ang mga sasakyan ng mga De Leon. Bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Aling Hing. Hingal na hingal. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Teresa, ang mga tauhan ni Aling Kuka, sinusunog nila ang mga gamit mo sa labas ng mansyon at balak nilang dalhin dito ang mga barangay tanod para palayasin tayo. Ngunit hindi lang yon ang masamang balita.
Mula sa labas, narinig ni Teresa ang boses ni Rico, ngunit hindi ito boses ng isang asawa. Ito ay boses ng isang taong nawalan na ng katuwiran. Teresa, ilabas mo ang dokumento. Kung hindi, gigibain namin ang barong-barong na ito. Ang sigaw ni Rico. Kasunod ang tunog ng paghampas ng matitigas na bagay sa pader na yero ng dampa. Niyakap ni Teresa si Joshua na nagising at nagsimulang umiyak ng malakas. Ang bawat hampas sa yero ay tila hampas sa kanyang sariling kaluluwa. Tumingin siya kay Christine na ngayon ay may mapaglarong ng ngiti sa kanyang mga labi. See? I told you, Teresa. You can't win against us. Ang bulong ni Christine bago dahan-dahang lumabas ng dampa. Naiwan si Teresa sa gitna ng dampa, napapaligiran ng takot at dilim. Ngunit sa ilalim ng kanyang paanan, naramdaman niya ang matigas na bagay sa ilalim ng banig. Ang susi, ang titulo. Biglang, isang kakaibang amoy ang pumasok sa dampa. Hindi ito amoy Chanel at hindi rin amoy uling. Ito ay amoy ng petrolyo. Isang mabilis na pagliyab ng apoy ang sumiklab sa gilid ng dampa ni Aling Hing. Ang init ay agad na gumapang paakyat sa mga tuyong kahoy. Sa labas, nakatayo si Aling Kuka na may hawak na sulo. Ang kanyang mukha ay parang demonyo sa gitna ng dilim. Kung hindi mapapasamin ang lupa, walang makikinabang dito, lalo na ang isang basurang tulad mo. Ang huling sigaw ng matanda, bago tuluyang lamunin ng apoy ang tanging lagusan ni Teresa at ng kaniyang anak. Ang bawat paghampas ng init mula sa nasusunog na yero ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa hininga ni Teresa. Ang petrolyo ay dahan-dahang gumagapang sa mga tuyong kahoy ng dampa ni Aling Hing. Nilalamon ang bawat alaala ng kalinga na natagpuan niya sa gitna ng hirap. Ang amoy ng nakasulasok na usok ng plastik at nasunog na tela ay humahalo sa yak ni Joshua. Isang matinis na tunog na tila humihiwa sa kanyang puso. Anak, kapit ka lang. Huwag kang bibitaw. Ang bulong ni Teresa habang ibinabalot niya si Joshua sa kanyang basang duster. Wala siyang ibang madaanan. Ang pinto ay balot na ng apoy at sa labas ay naririnig niya ang tawa ni Aling Kuka. Isang tawang puno ng baliw na tagumpay. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Teresa ang lumang baon ni Mang Miguel. Hindi niya hahayaang maging abo ang huling pag-asa ng kanyang anak. Dito, Teresa! Sa likod! Ang sigaw ni Aling Hing mula sa isang maliit na siwang sa pagitan ng mga dingding na sako. Gamit ang kanyang huling lakas, itinulak ni Teresa ang isang nabubulok na tabla. Ang bawat pagtama ng init sa kaniyang balat ay tila bilyon-bilyong karayom na tumutusok sa kanya. Ngunit ang kaniyang gigil ay mas matindi pa sa apoy. Gumapang sila palabas, sa gitna ng putik at dumi ng eskinita. Habang sa likuran nila ay tuluyang gumuho ang dampa ni Aling Hing. Nang makalayo sila, tumigil si Teresa at lumingon. Nakita niya si Rico na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit wala siyang ginawa. Hinayaan niyang masunog ang kanyang asawa at anak para lamang sa utos ng kanyang ina. Ang awa sa sarili ay biglang napalitan ng isang malamig at matigas na paninindigan. Hindi na siya iiyak. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata ay tila naging langis na, lalong nagpaalab sa kanyang determinasyon na bumangon. Makalipas ang ilang linggo, sa isang mas maliit at mas masikip na bahagi ng Cavite, isang bagong amoy ang dahan-dahang pumapalit sa amoy ng usok at petrolyo. Ito ay ang amoy ng pinasingawang malagkit na bigas, gata ng niyog, at sariwang dahon ng saging. Sa ilalim ng isang maliit na tolda, si Teresa ay maagang gumigising. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga sugat mula sa pagkayod ng niyog at pagtatali ng mga dahon. Ito ang kaniyang bagong buhay, ang paggawa ng suman. Teresa, anak, magpahinga ka naman. Kanina ka pa madaling araw dyan, ang sabi ni Aling Hing, nang ngayon ay katuwang niya sa maliit na negosyo. Hindi po pwedeng mapagod, Aling Hing.
Ang bawat suman na maibebenta ko ay isang hakbang palayo sa kanila, sagot ni Teresa, habang tinititigan ang kaniyang mga palad. Ang kaniyang mga kuko na dati ay maayos, ngayon ay nangingitim dahil sa paglilinis ng mga dahon, ngunit ito ang mga kamay ng isang babaeng malaya. Ang trotreo totdo ay narito. Habang si Teresa ay nagpapawis sa gitna ng initan para kumita ng ilang pisong barya, ang pamilya Salazar ay lalong nalulunod sa kanilang sariling kasinungalingan. Sa isang lumang dyaryo na ginagamit ni Teresa, pambalot ng suman, nakita niya ang mukha ni Rico at Christine. The wedding of the year. A merger of two empires. Ngunit alam ni Teresa ang totoo. Ang empire na sinasabi nila ay itinatayo sa ibabaw ng isang malaking butas. Isang butas na siya lang ang may susing makakapuno. Isang hapon, habang naglalako si Teresa ng suman sa tapat ng isang malaking construction site, isang itim na SUV ang huminto sa kaniyang harapan. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at lumitaw ang mukha ni Isabel, ang kaniyang hipag. "Oh my God! Teresa, is that you?" Ang tawa ni Isabel ay puno ng pangungutya habang tinitingnan ang duming-dumi na apron ni Teresa. "You look like, well, you look like what you are, a street vendor. I can't wait to tell Rico and Mama. After all that drama, dito ka lang pala babagsak. Nagtitinda ng kakanin sa kalsada." Hindi sumagot si Teresa. Kumuha siya ng isang piraso ng suman at iniabot ito kay Isabel. "Baka gusto mong tikman, Isabel. Masarap ito. Gawa ito sa pawis at katapatan, mga bagay na hinding-hindi nyo maiintindihan sa loob ng mansyon nyo." Padabog na kinuha ni Isabel ang suman at inihagis ito sa kalsada bago pinaharurot ang sasakyan. Pinanood ni Teresa ang kaniyang pinaghirapang suman na magkadurog-durog sa ilalim ng gulong ng sasakyan. Ang kaniyang puso ay hindi na nasasaktan. Ang bawat insulto ay tila isang panggatong na lalong nagpapatibay sa kaniyang loob. Nang gabing iyon, habang nagbibilang si Teresa ng kaniyang maliit na kinita, isang lalaking nakauniporme ng isang sikat na bangko ang kumatok sa kaniyang pintuan. "Kayo po ba si Mr. Reyes?" Ang tanong ng lalaki. "May ipinapaabot pong sulat mula sa legal department. Tungkol po ito sa lot 400 at 2 sa East District. May naghain po ng reklamo na ang titulo nyo ay peke at dapat itong kumpiskahin ng gobyerno bukas na bukas din." Naramdaman ni Teresa ang biglang pagbilis ng kaniyang paghinga. Hindi pa sila tapos. Hindi pa sapat na sinunog nila ang kaniyang bahay. Ngayon ay gusto nilang burahin ang kaniyang huling karapatan. Kinuha ni Teresa ang susi ni Mang Miguel at tinitigan ito sa ilalim ng ilaw ng kandila. Napansin niya ang isang maliit na ukit sa ilalim ng susi na hindi niya nakita noon. Isang numero ng telepono at isang pangalan. Attorney Manuel V. Ang tanging taong hindi mabibili ng mga De Leon. Bago pa man niya madampot ang telepono, isang malakas na pagputok ng gulong sa labas ang narinig. Kasunod ang mga yabag ng maraming tao na papalapit sa kaniyang maliit na silid. Ang bawat kalabog sa pintong yero ay tila isang malakas na pintig sa kaniyang sentido. Bawat hampas ay nagpapayanig sa marupok na dingding ng kaniyang maliit na silid. Ang amoy ng kalawang at luma man ng karton ay tila sumasakal sa hininga ni Teresa habang mahigpit niyang yakap ang kaniyang anak. Sa labas, ang mga anino ng mga lalaking may bitbit na flashlight ay nagpapatalon-talon sa mga butas ng yero, tila mga buitreng naghihintay ng kanilang mabibiktima. "Buksan mo to, Teresa. Barangay to. May reklamo laban sa iyo tungkol sa nakaw na ari-arian." Ang boses ay magaspang, puno ng kapangyarihan ng mga taong nabilinan ng pera ni Aling Kuka. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kaniyang mga kamay, ngunit sa kaniyang palad, ang ukit sa ilalim ng susi ay tila nagbabaga. Alam niya ang laro nila. Hindi nila kailangan ng hustisya. Kailangan nila ang dokumentong nasa loob ng kaniyang bao.
Ang tiyan niya ay muling namilipit, hindi sa takot, kundi sa matinding pagkamuhi, isang gigil na nagpapatigas sa kaniyang bawat kalamnan. Hindi siya kumilos, nanatili siyang tahimik sa dilim hanggang sa tuluyang umalis ang mga lalaki. Iniwan ang mga banta na babalik sila sa umaga kasama ang mga pulis. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng masangsang na usok ng tambutso sa kalsada ay dahan-dahang napalitan ng halimuyak ng bagong tabas na tela at sariwang kape sa loob ng isang maliit ngunit malinis na shop sa gilid ng East District. Hindi na ito ang dampa ni Aling Hing. Ito ang Teresa's Sewing at Delicacies. Isang maliit na pwesto kung saan ang kaniyang suman ay tinatangkilik ng mga empleyado at ang kaniyang galing sa pananahi ay dinadayo ng mga taga-subdibisyon. Ang kaniyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat tahi niya ay tila paghahabi ng kaniyang bagong pagkatao. Sa tulong ni Attorney Manuel Vichy, ang abogadong tapat na nahanap niya sa pamamagitan ng susi ni Mang Miguel, na panatili niya ang titulo ng Lot 402. Ang bawat pagtatangka ng mga De Leon na kumpiskahin ito ay nauuwi sa kabiguan. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa mansyon ng mga Salazar, ang amoy ng tagumpay ay dahan-dahang nagiging amoy ng pagkabulok. Sa loob ng opisina ni Rico, ang bawat hininga niya ay puno ng kaba. Ang kaniyang mga mata ay pagod, napapalibutan ng itim dahil sa puyat at pag-aalala. Sa harap niya ay ang mga dokumento ng bangko, mga abiso ng foreclosure. Para makuha ang loob ni Christine at ng pamilya De Leon, isinangla ni Aling Cuca ang mansyon at ang lahat ng kanilang negosyo para ponduhan ang East District Mall. Rico, ano na? Bakit hindi pa nagsisimula ang construction sa gitna? Ang boses ni Christine ay matinis. Wala na ang lambing ng nakaraan. Napalitan na ito ng pagkadismaya. My father is losing patience. Kung hindi natin makuha ang lot 402, ang mall na ito ay magiging dalawang magkahiwalay, nagusaling walang silbi. We will be the laughingstock of the business world. Ginagawa ko ang lahat, Christine, pero ang may-ari ng lot 402 hindi nagpapakita. Everything is handled by a lawyer who refuses to negotiate. Sigaw ni Rico habang hinahampas ang kanyang mesa. Ang trotreo totdo ay narito. Ang pamilyang Salazar ay naghihikahos na, pilit na kumakapit sa isang pangarap na nakasalalay sa isang taong tinuring nilang basura. Si Rico, na dati ay mayabang at makinis, ngayon ay amoy alak at sigarilyo. Ang kanyang cool water, cologne, ay hindi na kayang itago ang amoy ng kanyang pagbagsak. Isang gabi, habang nag-aayos si Teresa ng kanyang shop, isang pamilyar na anino ang huminto sa kanyang tapat. Isang lalaking nakasuot ng lukot na barong, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Si Rico. Teresa, ang tawag niya. Ang boses ay gumaralgal. Nahanap din kita. Tumingin si Teresa sa lalaking dati niyang asawa. Wala na siyang maramdamang pag-ibig, wala na ring galit. Ang tanging naroon ay isang malalim na awa para sa isang taong ipinagpalit ang ginto sa isang pirasong basag na kristal. Ang amoy ng alak sa hininga ni Rico ay nagpaalala kay Teresa sa bawat gabing umiyak siya habang naglalaban ng mga damit nito. Ano ang kailangan mo, Rico? Ang tanong ni Teresa habang dahan-dahang itinutupi ang isang sutlang tela. Kailangan kita, Teresa. Please, bumalik ka na sa bahay. Nagkamali ako. Si Christine, wala siyang pakialam sa akin. Ang kailangan lang niya ay ang koneksyon ni Mama. Ang pagsusumamo ni Rico habang sinusubukang hawakan ng kamay ni Teresa. At si Joshua, gusto ko siyang makita. Anak ko siya. Bumitaw si Teresa. Ang kanyang hiya para sa lalaking ito ay ganap ng naglaho. Anak mo? Noong sinusunog ni Aling Cuca ang dampa ni Aling Hing habang nasa loob kami ni Joshua, nasaan ka? Noong pinalayas mo kami sa gitna ng initan ng walang kahit isang sentimo, nasaan ang pagiging ama mo?
Lumuha si Rico. Isang luhang huli na para sa anumang kapatawaran. Patawarin mo ako, Teresa. Pero please, may alam ka ba tungkol sa lot 402? Sabi ni Papa bago siya mawala, may ibinigay siya sa'yo. Isang dokumento. Kung yun nga ang titulo, ibenta mo na sa amin. Iyon na lang ang tanging paraan para hindi kami mabangkarote. Ngumiti si Teresa, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Kaya ka ba narito, Rico? Hindi dahil kay Joshua, kundi dahil sa lupa? Kinuha ni Teresa ang susi mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Rico. Ang tanso nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng shop. Ito ang ibinigay ni Mang Miguel. At ang dokumentong hinahanap nyo? Hawak ko. Pero hindi ko ito ibebenta sa inyo. Hindi sa mga taong ang tingin sa pag-ibig ay isang business deal. Biglang may pumasok na 2 lalaki sa loob ng shop, mga tauhan ni Christine De Leon. Rico, sabi na nga ba at susundan mo ang basurang ito? Ang boses ni Christine ay nanggagaling sa labas ng shop. Teresa, hindi na kami makikipagnegosasyon. Either you sign the deed of sale tonight or sisiguraduhin naming ang Teresa's Sewing and Delicacies ay magiging abo bago sumikat ang araw. Ang amoy ng langis ng makina at almirol mula sa mga bagong tahi na kurtina ay tila naging isang pader na naghihiwalay kay Teresa sa mundong mapanira ni na Christine at Rico. Sa loob ng kanyang maliit na shop, ang bawat gamit ay may kwento ng paghihirap. Ang bawat sinulid ay tila hibla ng kanyang sariling laman na unti-unting nabuo. Ngunit ang halimuyak ng Chanel na dala ni Christine ay muling pumasok. Tila isang maruming hangin na pilit dinudumihan ang kanyang pinaghirapan. Nakatayo si Christine sa gitna ng shop. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tinitingnan ang bawat sulok na tila ba ang bawat hibla ng tela roon ay isang insulto sa kaniyang pagkatao. Sa likod niya, ang 2 lalaking may malalapad na balikat ay tila mga aninong handang sumakmal sa anumang sandali. Ito ba ang ipinagmamalaki mo, Teresa? Isang butas sa pader na puno ng basahan? Ang tawa ni Christine ay matalim, puno ng gigil na nanggagaling sa kaniyang pagkapahiya. Rico, look at your ex-wife. She's literally living in a pile of scraps, and yet she thinks she can stop a multi-million project. How pathetic. Tumingin si Teresa kay Rico. Ang lalaking dati niyang asawa ay nakatayo sa isang sulok, nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang hiya na nararamdaman ni Rico ay tila isang mabigat na kadena sa kanyang leeg, ngunit wala siyang lakas na basagin ito. Siya ay nananatiling isang anino sa ilalim ng kapangyarihan ng mga De Leon, hiling ay maisalba ang kanyang sariling balat. Teresa, please, sign the papers na. Ang bulong ni Rico. Ang boses ay puno ng hapis. They will burn this place down. Alam mo kung ano ang kaya nilang gawin. Huwag mo nang hintayin na masaktan ka pa. O si Joshua. Naramdaman ni Teresa ang isang malamig na kapaitan sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Rico ay tila isang dumi na idinidikit sa kanyang dangal. Ang lalaking ito, na nangakong poprotektahan siya, ngayon ay ginagamit ang takot para makuha ang kanyang huling pag-asa. Burn it down, Christine, ang sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng kaba. Sunugin mo ang bawat hibla ng tela rito. Pero tandaan mo, ang dokumento ng lot 402 ay wala rito. At sa oras na may mangyari sa shop na ito, ang bawat ebidensya ng pananakot nyo ay diretso sa korte at sa media. Ipinakita ni Teresa ang kaniyang telepono na kanina pa nakatago sa ilalim ng tela, isang record na dahan-dahang umiilaw sa dilim. Ang Treo Totdo ay narito, ang pamilya De Leon, na ang tanging pinapahalagahan ay ang kanilang image at reputasyon, ngayon ay nahuli sa sarili nilang bitag ng karahasan. Namutla si Christine. Ang kanyang matapang na anyo ay dahan-dahang gumuho, napalitan ng isang matinding takot na baka mabulgar ang kanilang tunay na kulay. You bitch!
You think you're smart? I'm not smart, Christine. I'm just a woman who has nothing left to lose. Sagot ni Teresa habang dahan-dahang hinahawakan ang gunting sa kanyang mesa. Isang talim na sumisimbolo sa kanyang kakayahang putulin ang bawat ugnayan sa nakaraan. Nandito kayo dahil kailangan niyo ako. Kayong mga dakila at mayaman, ngayon ay nagmamakaawa sa isang basura. Sino ang pathetic ngayon? Sa sandaling iyon, ang isa sa mga lalaki ni Christine ay humakbang pasulong. Ang kaniyang malaking kamay ay akmang kukunin ang telepono ni Teresa. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matandang boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng shop. Subukan mong hawakan siya at sisiguraduhin kong bukas na bukas ay nasa loob ka ng rehas. Si Attorney Manuel V. ay pumasok sa shop. Ang kanyang barong ay maayos. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng katarungan. Sa likod niya ay ang ilang barangay tanod at mga kapitbahay ni Teresa. Bitbit ang kanilang mga telepono at handang kumuha ng bawat detalye. Ang amoy ng pawis ng mga manggagawa at ang ingay ng mga taong nagkakaisa ay tila isang malakas na bagyo na bumubura sa halimuyak ni Christine. Ang awa ng mga kapitbahay para kay Teresa ay naging isang malakas na puwersa ng suporta. Attorney Manuel, mabuti at dumating po kayo. Ang boses ni Teresa ay may bahid ng ginhawa. Tumingin ang abogado kay Christine at Rico nang may matinding pandidiri. Miss De Leon, Mr. Salazar, I suggest you leave now. Ang pananakot na ginagawa nyo ay nakatala na sa aming legal journal at tungkol sa lot 402. My client has decided hindi niya ito ibebenta sa inyo sa anumang halaga. What? Sigaw ni Christine. We will buy it for double, triple the market price. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay may katumbas na presyo, Christine. Ang sabi ni Teresa habang tinititigan ang kaniyang dating asawa. Lalo na ang dangal ng isang babaeng itinapon niyo sa gitna ng kalsada. Habang papalabas sina Christine at Rico sa gitna ng kawan ng mga taong nangungutya, naramdaman ni Teresa ang isang matinding karma na dahan-dahang bumabalot sa kanyang paligid. Ang mansyon ng mga Salazar ay tuluyan ng mawawala dahil sa utang at ang pamilya De Leon ay haharap sa isang malaking iskandalo. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay para kay Rico. Habang naglalakad siya palayo, lumingon siya kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa para sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang asawa, hindi bilang isang maid, kundi bilang isang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Pag-alis ng lahat, naiwan si Teresa at Attorney Manuel sa loob ng shop. Kinuha ng abogado ang isang lumang sobre mula sa kanyang bag. Teresa, may isang huling bagay na hindi ko pa sinasabi sa iyo. Noong ibinigay ni Mang Miguel ang titulo, may kalakip itong isang sikretong kasunduan. Isang kasunduan na magpapatunay na ang mansyon ng mga Salazar ay hindi kailanman naging pag-aari ni Aling Cuca. Nanginig ang kamay ni Teresa habang binubuksan ang sobre. Ang katotohanan sa loob nito ay mas matindi pa sa anumang lupang hawak niya. Ang amoy ng lumang papel at alikabok na nagmumula sa dilaw na sobre ay tila isang tinig mula sa hukay ni Mang Miguel. Malamig, tuyo, ngunit puno ng katotohanan. Sa loob ng maliit na shop ni Teresa, ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng kanyang lumang electric fan na tila hinihiwa ang makapal na tensyon sa pagitan niya at ni Attorney Manuel. Nanginig ang mga daliri ni Teresa habang binabasa ang dokumento. Ang bawat letra ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Ang mansyong kanyang nilinis ng nakaluhod, ang bawat sulok na kinalatagan ng kanyang pawis at luha ay hindi kailanman naging pag-aari ni Aling Cuca. Isa itong conditional donation mula sa yumaong mga magulang ni Mang Miguel. Ang kondisyon, ang mansyon ay mananatili sa pangalan ni Mang Miguel at ng kaniyang asawa hanggat sila ay namumuhay ng may katapatan at dangal. Sa sandaling mamatay si Mang Miguel, ang kalahati ng ari-arian ay dapat mapunta sa kanyang apo, si Joshua,
At ang tagapangalaga nito ay walang iba kundi si Teresa. Ang trotreo-totdo ay sumampal sa kanyang kamalayan. Ang lahat ng pautang na kinuha ni Aling Kuka, ang lahat ng pagsasangla na ginawa niya para sa negosyo ng mga De Leon ay walang bisa. Ang lagda ni Kuka sa mga dokumento ng bangko ay isang malaking panlilinlang dahil wala siyang karapatang isanla ang bahay nang wala ang pahintulot ni Teresa bilang guardian ni Joshua. Teresa, ang bahay na yon ay sa inyo ni Joshua. Ang mahinahong sabi ni Attorney Manuel, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at paghanga. Si Mang Miguel, alam niyang hindi kanya kayang ipagtanggol nung buhay pa siya dahil sa kanyang sakit. Pero siniguro niya na sa huli, ikaw ang mananalo. Isang matinding bugso ng emosyon ang lumunod kay Teresa. Naramdaman niya ang init ng mga luhang hindi na niya napigilan. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng isang taong sa wakas ay nakalaya sa tanikala ng utang na loob. Kinabukasan, ang amoy ng kape sa mansyon ng mga Salazar ay hindi na mabango. Amoy sunog na pangarap ang bawat sulok ng bahay. Si Aling Kuka ay nakaupo sa kaniyang paboritong silya na yari sa Nara. Ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyong dahon, maputla at kulubot. Sa harap niya ay sina Ana at Isabel, na ngayon ay wala ng suot na alahas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, habang nakatingin sa mga tauhan ng bangko na naglalagay ng foreclosure notice baka kanilang gate. Ma, what's happening? Bakit nila tayo pinapaalis? Ang hiyaw ni Isabel, ang kanyang boses ay matinis, puno ng gigil na nanggagaling sa kawalang kapangyarihan. Hindi ko alam. Ang sabi ng bangko, invalid daw ang mga pinirmahan ko. Someone is blocking the transaction. Ang sagot ni Aling Kuka, ang kaniyang kamay ay nanginginig habang hawak ang kaniyang tasang porselana na ngayon ay may lamat na. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ay pumuno sa katahimikan. Hindi ito ang pulang kotse ni Rico. Isang puting sasakyan ang pumasok sa gate at bumaba ang isang babaeng nakasuot ng isang simpleng asul na dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay puno ng isang hiling na nagmumula sa katarungan. Si Teresa. Kasunod niya si Attorney Manuel. Habang naglalakad si Teresa sa pasilyo ng mansyon, ang bawat hakbang niya ay tila nagpapagising sa mga alaala ng kaniyang pagkaalipin. Dito niya nilabhan ang mga kortina hanggang sa magsugat ang kaniyang kamay. Dito siya pinahiya ni Rico sa harap ni Christine. Dito siya itinapon na parang basura. Anong ginagawa mo rito, Teresa? Ang bida ni Aling Kuka, habang pilit na tumatayo ng tuwid para ipakita ang kanyang huling piraso ng kayabangan. Nandito ka ba? Para pagtawanan kami? Umalis ka. Wala ka ng puwang sa bahay na to. Tumingin si Teresa sa paligid. Ang amoy ng mansyon, amoy ng floor wax at lumang pabango ay hindi na nakakaapekto sa kaniyang tiyan. Kalmado siya. Ang hiya na dati ay nagpapayuko sa kanya ay naging isang matigas na tuntungan ng kaniyang bagong pagkatao. Mali po kayo, Aling Kuka. Ang simula ni Teresa, ang kaniyang boses ay malinaw. Umaalingaw-ngaw sa malaking sala. Hindi ako ang aalis, kayo po. Ibinagsak ni Attorney Manuel ang mga dokumento sa mesa. Ayon sa huling testamento at sa conditional donation ng pamilya Salazar, ang mansyong ito ay nakapangalan na kay Joshua Reyes Salazar sa ilalim ng pangangalaga ni Teresa. Ang lahat ng pagsasangla na ginawa niyo, Aling Kuka, ay fraudulent. Bukod sa mawawalan kayo ng tirahan, haharap din kayo sa kasong falsification of public documents. Nalaglag ang tasang porselana mula sa kamay ni Aling Kuka. Ang tunog ng pagkakabasag nito sa sahig ay tila ang tunog ng kanyang buong mundo na nagkadurog-durog. Ang mga piraso ng porselana ay tumilamsik sa kanyang paanan, katulad ng kung paano niya tinilamsik ang pagkain ni Teresa noon. No, this can't be.
Miguel would never do this to me. Ang hiyaw ni Kuka, habang unti-unting nanghihina ang kanyang mga binti at napapasandal sa pader. Ginawa ito ni Mang Miguel para protektahan ang katarungan, hindi para saktan kayo. Ang sabi ni Teresa, habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang dating biyenan. Pero pinili niyong maging malupit. Pinili niyong ubusin ang bawat sentimo ng pawis ko at itapon ang apo niyo sa kalsada. Ngayon, narito na ang bunga ng lahat ng itinanim niyo. Sa labas, dumating si Rico. Pagkakita niya kay Teresa sa loob ng mansyon, ang kaniyang mga mata ay nagliwanag sa pag-asa. Isang huling hirit ng kaniyang pagiging oportunista. Teresa, salamat sa Diyos. Save us. Alam kong mahal mo pa ako. Huwag mong hayaang mabilanggo si Mama. Ang pagsusumamo ni Rico habang sinusubukang hawakan ang mga balikat ni Teresa. Tumingin si Teresa sa kaniyang asawa. Nakita niya ang isang lalaking wala nang natitirang dangal, amoy takot at kawalang pag-asa. Ang awa na naramdaman niya ay hindi na para sa kanilang relasyon, kundi para sa kaluluwa ng taong ito na nabulag ng kasakiman. Hindi ko kayo isasalba, Rico, ang sagot ni Teresa habang dahan-dahang inaalis ang kamay ng asawa. Isasalba ko ang mansyong ito mula sa inyo, para kay Joshua, para sa lahat ng luhang pinatulog ko rito. Habang inilalabas ng mga tauhan ng bangko ang mga gamit ni na Aling Kuka, isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa labas. Bumaba si Christine De Leon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Rico, you lied to us. Ang project ay ititigil na ng daddy ko dahil sa iskandalong ito. We are suing you for damages. Sigaw ni Christine. Ngunit bago pa man makasagot si Rico, isang grupo ng mga pulis ang lumapit sa kanila. Mrs. Salazar, Mr. Salazar, you are under arrest for bank fraud and attempted arson. Nanginig si Teresa nang makita ang mga pulis. May isang bagay na hindi pa niya alam. Ang sunog sa dampa ni Aling Hing ay may isang testigo na hindi nila inaasahan. Ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay tila mga nanunuot na daliri ng katarungan na humahawi sa dilim ng gabi sa tapat ng mansyon ng mga Salazar. Ang bawat pag-ikot ng ilaw ay tumatama sa mukha ni Aling Kuka na ngayon ay tila isang rebultong gawa sa abo. Putla, bitak-bitak at handang gumuho sa anumang sandali. Ang amoy ng basang lupa at usok ng tambutsyo ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa hardin, na tila ba ang kalikasan mismo ay nagrereklamo sa duming dala ng mga taong naninirahan sa loob. Ang matigas na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni na Aling Kuka at Rico ay hindi nagmula sa isang onomatopoeia, kundi isang malamig at malupit na katotohanang bumasag sa kanilang huling piraso ng hiya. Ang kislap ng posas sa ilalim ng ilaw ay tila isang lason na dahan-dahang kumikitil sa kanilang dangal sa harap ng mga marites na kapitbahay na ngayon ay lantaran ng kumukuha ng video. Hindi! Bitawan niyo ako. Wala kayong ebidensya. Ang hiyaw ni Aling Kuka. Ang kanyang boses ay matinis na parang nagigiling na bakal. Wala na ang awtoridad na dati niyang ginagamit para apakan si Teresa. Mrs. Salazar, mayroon kaming testimonya mula sa isang testigo na nakakita sa inyo sa gabi ng sunog. Ang sabi ng investigador, ang kanyang boses ay tuyo at walang emosyon. At mayroon din kaming kopya ng video mula sa dashcam ng isang sasakyang nakaparada malapit sa dampa ni Aling Hing. Nanigas si Rico. Tumingin siya kay Teresa na nakatayo sa tabi ni Attorney Manuel. Ang gigil na nararamdaman ni Rico ay hindi na para kay Teresa, kundi para sa kanyang sariling katangahan. Ang lalaking dati ay laging umaasa sa kanyang ina. Ngayon ay nakikitang ang kanyang sandigan ay dahan-dahan ng kinakaladkad patungo sa sasakyan ng pulis. Teresa, please, huwag mong gawin to. Ang pagsusumamo ni Rico, ang kaniyang mga mata ay puno ng luha ng isang huling pagsisisi
na wala ng puwang sa puso ng kanyang asawa. Isipin mo si Joshua. Magiging anak ba siya ng isang kriminal? Maawa ka naman, Teresa. Tumingin si Teresa sa kanyang asawa. Nakita niya ang bawat linya ng pagod sa mukha nito, ang amoy ng alak na nananatili pa rin sa hininga nito, at ang kawalang pag-asa sa kaniyang mga mata. Ang awa na naramdaman ni Teresa ay hindi para sa kalayaan ni Rico, kundi para sa sanggol na kailanman ay hindi makararanas ng isang tunay na ama mula sa lalaking ito. Inisip ko si Joshua nung gabing pinalayas mo kami, Rico. Ang sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat. Inisip ko siya noong gabing muntik na kaming mamatay sa apoy dahil sa utos ng nanay mo. Ang katarungang ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa bawat gabing pinatulo ko ang luha ko habang pinagsisilbihan kayo ng walang reklamo. Sa kabilang dako, si Christine De Leon ay pilit na kumakawala sa mga pulis na sumusubok na kumuha ng kaniyang pahayag. Ang kaniyang Chanel suit ay lukot-lukot na. Ang kaniyang buhok ay magulo. At ang kaniyang cool girl persona ay ganap ng naglaho. I have nothing to do with this. My family is clean. Ang mga Salazar ang nanloko sa amin. Sigaw ni Christine habang dahan-dahang napapaatras. Teresa, you think you've won? I will make sure na hindi mo mapapakinabangan ng lupang iyan. We will sue you until you're back in the gutter. Miss De Leon, baka nakakalimutan mo. Ang sabad ni attorney. Manuel, habang itinataas ang isang asul na folder. Ang bawat kickback na tinanggap ng tatay mo mula sa mga Salazar ay nakatala rito. Ang proyektong East District ay hindi lang mababalam. Ito ay kakansilahin dahil sa inyong mga iligal na gawain. Your family's name is now a curse in the business district. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid ng tuluyan ng maisakay sa sasakyan sina Aling Kuka at Rico. Ang huling nakita ni Teresa ay ang mukha ni Rico sa likod ng bintana ng pulis. Isang mukha ng isang taong sa wakas ay naintindihan na ang halaga ng kaniyang itinapon. Nang umalis ang mga sasakyan, dahan-dahang humakbang si Teresa patungo sa gitna ng mansyon. Ang amoy ng gabi ay naging mas malinis. Tila ba ang bawat patak ng hamog ay naglilinis sa duming iniwan ng mga Salazar. Tumingin siya sa itaas, sa bintana ng kwarto ni Mang Miguel, at tila naramdaman niya ang isang mahinang ihip ng hangin na humahaplos sa kaniyang pisngi. Isang healing na yakap mula sa kaniyang biyenan. Teresa, anong balak mo sa mansyong ito? Ang tanong ni Aling Hing, na kanina pa nakatayo sa tabi niya. Bit-bit ang kanyang lumang balabal. Tumingin si Teresa sa malaking gate na dati ay tila rehas para sa kanya. Gagawin ko itong isang lugar kung saan ang bawat babaeng biktima ng pang-aabuso ay makakahanap ng matutuluyan, Aling Hing. Ang bawat kwarto rito na dati ay puno ng panlalait, ngayon ay magiging puno ng pag-asa. At ang lot 402, itatayo natin doon ang pinakamalaking kooperatiba ng mga mananahi at tagagawa ng suman sa buong Cavite. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ni Teresa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat at amoy tuwaktay, ngayon ay malinis at matibay. Ang kanyang utang na loob ay hindi na sa mga Salazar, kundi sa kanyang sariling lakas. Ngunit habang papasok sila sa loob ng bahay, isang huling anino ang lumitaw sa gilid ng gate. Isang lalaking nakasuot ng itim, na may hawak na isang sobreng may tatak ng Samar Provincial Court. Lumapit ang lalaki kay Teresa at iniabot ang sobre. Miss Teresa, may isang huling habol po ang pamilya niyo sa Samar. Tungkol po ito sa inyong tunay na magulang at sa kung bakit kayo napadpad sa pamilya Salazar. 5 taon na ang nakararaan. Nanginig ang kamay ni Teresa habang binubuksan ang sobre. Ang katotohanan sa loob nito ay magbubukas ng isang bagong kabanata na hindi niya inaasahan. Isang kabanata kung saan ang mga Salazar ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. Ang bawat hibla ng papel na nagmula sa sobreng may tatak ng Samar Provincial Court
ay tila may dalang amoy ng alat ng dagat at luma ng bodega ng kopra. Isang amoy na matagal nang ibinao ni Teresa sa kaniyang limot. Sa gitna ng malawak at tahimik na sala ng mansyon, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng malaking orasan sa dingding, dahan-dahang binasa ni Teresa ang bawat salita. Ang tiyan niya ay muling namilipit, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang katotohanang mas mapait pa sa apdo. Ang kaniyang pagpunta sa pamilya, Salazar 5 taon na, ang nakararaan ay hindi isang pagkakataon o swerte ng isang mahirap na probinsyana. Isa itong bayad sa utang, ngunit hindi utang ng pamilya ni Teresa, kundi utang ni Aling Cuca. Ayon sa dokumento, ang tunay na ama ni Teresa ay ang dating kasosyo ni Mang Miguel sa lupain sa Samar. Noong pumanaw ang ama ni Teresa, minanipula ni Aling Cuca ang mga papeles para makuha ang lahat ng shares ng pamilya Reyes. Para hindi lumabas ang katotohanan at para patahimikin ang ina ni Teresa na noon ay may sakit, kinuha ni Cuca si Teresa bilang manugang, isang manugang na ituturing na katulong, papagpagurin at uubusin ng lakas para hindi na makapagtatanya ng kanyang tunay na karapatan. Ang Trotreutok ay narito, ang utang na loob na laging isinusumbat ni Aling Cuca kay Teresa sa loob ng 5 taon ay isang malaking kasinungalingan. Ang pamilya Salazar ang nagnakaw sa kanya at siya ang ginawa nilang pambayad sa sarili nilang kasalanan. Diyos ko! Ang bulong ni Teresa habang dahan-dahang napapaupo sa marangyang sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng katarungang sa wakas ay dumating na. Naintindihan na niya ngayon kung bakit ganoon na lamang ang awa at pagtatanggol ni Mang Miguel sa kanya. Alam ng matanda ang kasalanan ng kanyang asawa. Ang pagbibigay niya ng lot 402 kay Teresa ay hindi lang basta mana. Ito ay restitution, isang pagbabalik ng nararapat sa kanya. Teresa, ayos ka lang ba? Ang tanong ni Aling Hing. Habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ni Teresa, tumingin si Teresa sa kaniyang matandang kaibigan. Ang hiya na dati ay bumabalot sa kanyang pagkatao ay ganap ng natunaw, napalitan ng isang kristal na linaw ng isipan. Ayos lang ako, Aling Hing. Ngayon ko lang naintindihan na hindi ako kailanman naging utang sa kanila. Sila ang may malaking utang sa akin. At ang bawat sampal, bawat lait at bawat pagod ko rito ay may katapat na kabayaran na lampas pa sa mansyong ito. Ang sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay matatag, puno ng isang hiling na nagmumula sa katotohanan. Tumayo si Teresa at dahan-dahang lumapit sa malaking portrait ni Aling Cuca na nakasabit sa dingding. Kinuha niya ang gunting na kaniyang dala mula sa kaniyang shop. Ang bawat paghiwa niya sa canvas ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang pagnanais na burahin ang bawat bakas ng kasamaan sa loob ng bahay na yon. Ang tunog ng pagkapunit ng tela ay tila tunog ng paglaya ng kaniyang sariling kaluluwa. Pagkatapos, lumabas si Teresa sa balkonahe ng mansyon. Ang hangin sa Cavite ay malamig, amoy ng gabi, at bagong pag-asa. Tanaw niya mula sa malayo ang East District, kung saan ang kaniyang lot 402 ay mananatiling luntiang bahagi sa gitna ng mga semento. Isang simbolo ng kaniyang paninindigan. Naisip niya si Rico sa loob ng rehas. Naisip niya si Christine na ngayon ay nahaharap sa kahihiyan. Ang karma ay hindi palaging mabilis. Ngunit kapag ito ay dumating, ito ay tumpak at walang pinipili. Mula ngayon, ang pangalang Reyes ay hindi na magiging simbolo ng kahirapan, ang sabi ni Teresa sa sarili, habang tinitingnan ang kanyang anak na si Joshua na mahimbing na natutulog sa loob ng silid na dati ay ipinagkakait sa kanya. Dinala ni Teresa ang kanyang pansin sa susi ni Mang Miguel na kanyang hawak. Ang tanso nito ay hindi na amoy luma. Ito ay amoy ng katarungan.
Gagamitin niya ang kanyang yaman para sa mga taong katulad niya, mga babaeng inakala nilang sila ay basura. Ngunit sa katunayan ay mga hiyas na kailanman ay hindi kayang bilhin ng salapi. Habang nag-aayos si Teresa ng kanyang mga gamit, isang huling tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Teresa, si Rico ito. May isang bagay akong hindi nasabi sa'yo tungkol kay Mang Miguel bago siya mamatay. May iniwan siyang huling mensahe sa ilalim ng sahig ng kumpanya. Isang bagay na magpapatunay na ang pamilya De Leon ay hindi lang basta kasosyo, kundi sila ang pumatay sa tatay mo. Napatigil ang mundo ni Teresa. Ang huling piraso ng puzzle ay hindi pa pala ganap na nailalagay. Ang bawat ihip ng hanging amihan sa balkon ng mansyon ay tila may dalang bulong ng kapayapaan. Isang amoy ng sariwang sampagita na dahan-dahang pumapalit sa nakasulasok na amoy ng alikabok at panlilin lang na namalagi rito sa loob ng maraming taon. Sa ibaba, ang malawak na hardin na dati ay tuyot at puno ng damo. Ngayon ay luntian na at hitik sa mga bulaklak, isang metapora ng buhay ni Teresa na muling sumibol mula sa abo ng pagtataksil. Ilang taon na ang lumipas mula nang ang huling piraso ng katotohanan ay lumabas. Sa tulong ni Attorney Manuel at ng mga ebidensyang itinago ni Mang Miguel sa ilalim ng sahig ng kumpanya, ang pamilya De Leon ay hindi lamang bumagsak sa negosyo. Hinarap din nila ang batas para sa pagkamatay ng ama ni Teresa. Ang katarungan ay hindi dumating ng mabilis, ngunit dumating ito nang may bigat na dumurog sa bawat kasinungalingang itinayo ni Aling Cuca at Christine. Si Teresa ay nakatayo sa tapat ng malaking bintana. Suot ang isang asul na terno na gawa sa pinakamagandang sutla. Isang telang siya mismo ang nagdisenyo at tinahi. Ang kaniyang mga kamay na dati ay puno ng sugat mula sa bleach at pagkayod, ngayon ay makinis at matatag. Ang hiya na dati ay nagpapayuko sa kanya ay ganap nang napalitan ng isang dangal na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. Mommy, look, I made this for you. Ang boses ni Joshua ay puno ng kagalakan. Tumakbo ang bata patungo sa kanya. Bitbit ang isang maliit na ukit na kahoy na ginawa niya sa kanyang sining sa paaralan. Niyakap ni Teresa ang kanyang anak. Ang amoy ng buhok nito, amoy ng bata, amoy ng pag-asa, ay ang pinakamahalagang kayamanan na kailanman ay hindi niya ipagpapalit. Ang trotreo-tokdoong ang nakaraan ay tila isang malabong panaginip na lang. Ang batang muntik nang mamatay sa gutom sa ilalim ng puno ng trom, ngayon ay lumalaki sa loob ng mansyong pag-aari niya sa ilalim ng katarungan. Ang ganda naman nito, Joshua. Itatabi natin ito sa tabi ng susi ni Lolo Miguel mo, ang sabi ni Teresa, habang dahan-dahang hinahaplos ang ulo ng anak. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang maliit at madilim na selda, si Rico ay nakaupo sa isang sulok. Ang kaniyang cool water cologne ay matagal nang napalitan ng amoy ng luma at basang semento. Ang kaniyang mga mata ay laging nakatingin sa kawalan. Inaalala ang bawat gabing hinayaan niyang umiyak ang kanyang asawa. Ang kanyang karma ay hindi ang rehas, kundi ang katotohanang alam niyang ang babaeng itinapon niya ay ang kaisa-isang tao na tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Si Aling Cuca naman, sa loob ng infirmary ng bilangguan, ay matagal nang nawalan ng tinig. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay laging nakahawak sa pera, ngayon ay nanginginig na at wala ng lakas. Ang bawat utang na loob na isinumbat niya ay bumalik sa kanya bilang isang utang sa batas na kailanman ay hindi niya mababayaran. Bumalik ang atensyon ni Teresa sa East District. Mula sa kinalalagyan niya, tanaw ang Ray's Cooperative. Ang gusaling itayo niya sa lot 402. Hindi ito mall, kundi isang sentro ng sining at kabuhayan para sa mga mananahi at maliliit na negosyante sa Cavite. Ang bawat tahi ng makina roon ay tila isang awit ng tagumpay para sa bawat babaeng inakalang sila ay walang halaga.
Teresa, handa na po ang hapunan, ang sabi ni Aling Hing, na ngayon ay tumatayo ng higit pa sa isang kasambahay. Siya ang katuwang ni Teresa sa pagpapatakbo ng kanilang sanctuary assembly para sa mga biktima ng pang-aabuso. Pumasok sila sa dining room. Ang mesa ay puno ng pagkain, ngunit sa gitna nito ay may isang simpleng mangkok ng tinola. Ang amoy ng luya at sariwang sili ay humahalo sa halimuyak ng gabi. Ang tinola na dati ay simbolo ng kaniyang pagkaalipin at sipayo. Ngayon ay simbolo na ng kaniyang healing. Ganito pala ang lasa ng tunay na pagkabusog, ang bulong ni Teresa sa kaniyang sarili habang ginitara niya ang sabaw. Hindi lang siya ng busog, kundi pati ang kaluluwa. Ang bawat awa na naramdaman ng ibang tao para sa kanya ay naging inspirasyon. Ang bawat gigil na naramdaman niya laban sa kawalang katarungan ay naging gasolina para sa kaniyang tagumpay. Habang lumulubog ang araw sa abot-tanaw ng Cavite, naglalabas ng kulay kahel at lila na liwanag. Naramdaman ni Teresa ang isang huling maliit na pandama, ang init ng kamay ni Joshua na nakahawak sa kanya. Ito ang kaniyang golden moment. Ang isang babaeng probinsyana na itinapon sa kalsada, ngayon ay nakatayo ng matuwid, hindi dahil sa isang Diyos na lalaki na nagligtas sa kanya, kundi dahil sa sarili niyang lakas na nagmula sa bawat patak ng luhang kaniyang tinuyo. Wala nang ingay ng mga basag na porselana, wala nang amoy ng petrolyo. Ang tanging naroon ay ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang tibok ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Ang kwento ni Teresa Reyes ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa pagpili na maging mas mabuti kaysa sa mga taong sumubok na sirain siya.